Samantala sa weather natin, ayan, may low pressure area na binabantayan. Um, Base po sa pag-asa report kahapon, ay nasa 655 kilometers east ng General Santos City. Ang low pressure area, binabantayan po yan. And ang easterlies nakaka-apekto sa eastern section ng Central at Southern Luzon. So magdadala ang low pressure area ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa Mindanao, Eastern Visayas at Palawan. Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pulong-pulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat lalo na sa Visayas. So yan yung ating magiging weather today hanggang bukas. No, ayon po yan sa pag-asa. Samantala sa iba pang mga balita, ang DA nagkasana ng case build-up sa iba pang questionabling farm-to-market road projects. So inaasama susundan pa ang mga reklamong inihain ng Department of Agriculture kaugnay ng mga maanomalyang farm-to-market road projects, yung FMR. Ito ay kasunod ng isinampa na patong-patong na reklamo ng DA laban sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental dahil sa nadiskubreng 8 ghost projects, no? 8 farm-to-market road projects. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa ngayon ay ongoing pa rin ang case build-up sa 7 pang questionabling proyekto na matatagpuan na sa Davao Occidental. So may 7 ng kaso, may 8 kaso na isinampa, tapos meron pang 7 na case build-up. Sa isang lugar lang yon. May isa pa umanong kaso ang inihanda na rin kaugnay sa ghost project sa Ginobatan, Albay. Ayon sa kalihim, sa ngayon nasa 1,200 na farm-to-market roads na ang naisailalim nila sa audit habang may natitira pang 3,000 farm-to-market road projects na pinangangasiwaan ng DPWH mula noong 2021. Okay. Malayo-layo pa, kalahati pa kailangan nilang bunuin na i-audit. Okay, good luck. Yan. Samantala, sa iba pang balita, plano ng DA na magtakda ng suggested retail price, SRP naman to, sa 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas. Ito mano ang napagkasunduan sa isinagawang dialogo kasama ang rice industry stakeholders. Layunin umano nito na mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas sa mamimili habang isinaalang-alang ang kita ng mga magsasaka. Nilinaw ng kalihim na hindi ito price ceiling, kundi gabay lamang sa tamang presyuhan ng lokal na bigas sa merkado. Mas mataas pa rin ang SRP kumpara sa price cap na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas. Ang opisyal na memorandum kaugnay ng SRP inaasahang ilalabas ng DA sa mga susunod na araw. Samantala, ipatutupad naman ang full enforcement ng 50 pesos price cap sa imported rice sa susunod na linggo. Akala ko nga sa balita last week, full implementation na yung price cap. Hindi pa pala. Sa next week pa. Okay. And, SRP lang sa lokal na bigas, 53 pesos. So, hindi daw yan price cap. SRP lang. Para alam nyo na yung distinction ng dalawa. Baka makipag-away po kayo sa palengke. Samantala, nagpatupad ang Fertilizer and Pesticide Authority ng suspension and preventive suspension orders laban sa 5 fertilizer firms dahil sa umano'y paglabag sa mga batas at regulasyon kaugnay sa fertilizer o pataba.
kasunod ng mga pangamba hinggil sa peking mga produkto, maling labeling at hindi otorisadong distribusyon ng mga produkto. Ang mga parusa ay ipinataw matapos ang magkakahiwalay na investigasyon, monitoring operations at compliance checks na isinagawa laban sa mga fertilizer manufacturers, distributor at product registrants. Ayon po kay FPA Executive Director Glenn Estrada, kabilang sa mga paglabag ang pagtangging payagan ang legal na inspeksyon sa mga tauhan o ng mga tauhan ng FPA, pagbebenta ng peke at substandard at off-specification fertilizer products, maling pagle-label ng produkto at hindi otorisadong paglipat o distribution ng mga produktong saklaw na ng stop sale, stop use, stop move at hold orders. Kasi may kapangyarihan ang FPA na mag-inspection. Tumatanggi daw yung mga kumpanya. Ibinunyag din ni Estrada na ilan sa mga kumpanyang sangkot ay lumahok pa sa government fertilizer procurement at bidding activities, kabilang ang fertilizer subsidy program ng Department of Agriculture. Ibig sabihin, malakas ang loob. Dere mo, sumali ka pa sa bidding ng DA mismo, hindi ka naman registered. And binigyan din pa ng FPA ang kahalagahan ng pagtiyak na tanging ang mga sumusunod sa regulasyon, rehistrado at dekalidad na fertilizer products at handlers lamang makakalahok sa mga programang pang-agrikultura ng pamahalaan na nakalaan para sa mga Pilipinong magsasaka. Tama naman yon. Sinabi ni Estrada na ang mga naturang paglabag ay sumisira sa integridad ng fertilizer regulatory system ng bansa at maaaring magdulot ng panganib sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Nagbabala rin sa mga lumalabag na kumpanya at sinabing paiigtingin pa ng ahensya ang kampanya laban sa mga mapagsamantalang fertilizer handlers na nagsasamantala sa mga magsasaka at programa ng gobyerno. Ibig sabihin, dati kahit hindi registered, nakakasali. Kasi ang lakas na loob nilang sumali, di ba? Ganun lang. Di ba? Parang ngayon, mas mahigpit sila. Kaya hindi nakalusot yung mga sumasali. Kaya siguro may ibang talagang nagre-react, no, na meron mga hindi naka-registered pero, di ba, na ipapamahagi. Yun yung reaction. Pero ang reaction dito na nakita ko, Kuya Ramil, is dapat daw sinabi kung ano yung mga kumpanya na yun na pinatawa ng parusa para yung mga kababayan natin hindi na dun bibili, di ba, kung hindi sila naka-rehistro. Yun daw dapat isiniwalat ang pangalan nung 5 pinatawa ng preventive at suspension and preventive suspension. Yun, wala sa balita. Dapat daw ipahayag na yan. Okay, ito nagulat ako dito sa balita na to. Ayan. Walang agarang epekto sa trade performance ng bansa ang temporary import ban ng China sa mga baboy, wild boar at related swine products mula sa Pilipinas ayon sa Bureau of Animal Industry. Ang una ko na narinig na balita is nagpalabas ng order ang China na ban ang pag-import nila ng karning baboy mula sa Pilipinas. Sabi ko, nag-export pala ng baboy ang, di ba? Nag-export pala ng baboy ang Pilipinas sa China. Yun yung unang reaction ko. Pero sabi ng Bureau of Animal Industry, unang-una, hindi daw tayo nag-export ng live pigs, wild boar at iba pang swine products sa China. Meaning, wala itong agarang epekto o impact sa trade performance ng bansa. Kasi nga, wala naman daw export. Ayun, sabi nila. Una nang iniulat na nagpatupad ng import restriction ang General Administration of Customs ng China
dahil sa swine fever. Sa kabila nito, nananatiling committed ang Pilipinas o ang Manila at Beijing sa pagpapatupad ng biosecurity at iba pang control measures para mapuksa ang swine disease at maprotektahan ang global agricultural supply chain. Sinabi rin ng BAI na ang disease control strategies ng bansa ay nananatiling nakaayon sa standards ng World Organization for Animal Health. At inaasahan nila na kapag matagumpay na yung disease management natin dito, ay magkakaroon na tayo ng ligtas na livestock trade, no, sa iba pang mga bansa. So, yan. Kaya, wag daw ho kayo mag-alala. Wala daw epekto yan sa trade performance natin. Pero nagulat talaga ako doon sa balita na nag-export tayo ng baboy. Kasi nga, kulang nga tayong baboy dito tapos mag-export tayo. Di ba dapat pag mag-export ka, sobra yung ating baboy dito. Oh. Di ba hindi nga? Import nga tayo ng baboy. Yun nga sa atin ang magaganda. Kaya ine-export natin. Yun natitira sa atin, pangit. Import naman, import. And then, nag-i-import nga tayo. Speaking of import, eto na. Inulok ko talaga to. Hinilik ko talaga to kasi baka maraming maimbyer na eh. Ayan. Pinataas, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture ang pagtaas ng Minimum Access Volume o MAV para sa pag-angkat ng karneng baboy para daw mapalakas ang supply at mapatatag ang presyo sa gitna ng kasalukuyang krisis sa enerhiya. So, yan yung utos ni PBBM. Batay doon sa Executive Order number 116 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto noong May 19, itataas ang minimum access volume mula sa 54,000 mahigit na metric tons. Ayan, 54,210 metric tons. Ngayon, hulaan mo kung ilan na. Tungo sa 204,210 metric tons. From 54, ngayon 204 na. 1,000 metric tons. Layunin nito na punan ang kakulangan sa supply dulot ng African swine fever na nagdulot ng mataas na presyo ng baboy. Kasi mataas talaga yung presyo ng baboy natin. Ayon sa kautusan, maglalaan ng 30,000 metric tons para sa processors at 120,000 metric tons naman para sa Food Terminal Incorporated o kadiwa ng Pangulo Program. Inatasan din ang MAV Management Committee na maglabas ng mga patnubay sa loob ng 30 araw para matiyak ang patas na distribusyon at epektibong pagpapatupad. Ang hakbang na ito ay bahagi ng uplift agenda ng administrasyon na naglalayong mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at pangunahing bilihin. Ang EO 116 ay agad na magkakabisa matapos mailathala sa Official Gazette o sa pahayagang may malawak na sirkulasyon. So, ang sabi ng pamahalaan, ang rationale nila, bakit sila mag-i-import ng ganitong kadami? Dahil sa atin, tayo pa silang kalan consumer welfare. Tayo yung isinaalang-alang nila. Di ba? Kasi daw, tayo, ang dami na nating pasanin dahil sa mahal na bilihin. Kaya, gusto nila bumaba ang presyo ng baboy. No? Tsaka meron tayong sapat na supply. Kaya tayo mag-i-import. So, sige nga, react nga kayo. May mga reaction. So, sabi ng mga live producer, local producer and agricultural groups, nagagalit sila. Galit na galit. Nagagalit sila dito sa desisyon na ito. Nagbabala sila na
pwedeng masira, 'di ba? Yung local livelihoods natin. Babaha yung mga imported na 'yan, 'di ba? Sa merkado, ang mangyayari niyan, yung local producers natin, baka hindi makasabay dun sa mababang presyo. 'Di ba, ang taas na ng production cost ngayon ng mga magbababoy. O paano sila At tapos ang ano pa ata, yung taripa, mababa din ata ang taripa nitong mga imported baboy na ito. Lalo nang hindi makakasabay, no, yung ating mga local producers. Yan ang kanilang reaction. So, baka daw maging kumbaga, mas makasama pa sa local producers natin, no, itong importasyon. So, kahit naman yung mga consumer natin, yung mga hihati yung opinion. Yung iba, baka mamaya yan yung agenda natin, pababain yung presyo, pero hindi naman talaga mararamdaman ng mga consumers. 'Di ba? Kailangan mo pang maglagay ng price cap para lang sumunod, 'di ba? Yan naman yung pag-aalala ng ilang mga consumer na parang hindi nangangamba, baka hindi matupad, 'di ba? Hindi mag-materialize yung nais nila na mapababa yung presyo. Kasi yung ng 54,000 metric tons, kukunti na yun, Ibig sabihin, namomroblema na yung local producer makasabay doon sa presyo ng imported, Diba? Lalo na yung 204,000. Lalo nang babaha yung local, yung imported na baboy. So, yan po. Yan po yung mga balita natin. Nagalit ko na naman kayo ngayong umaga. Ay, nako. Sige, text nga kayo. Mag-iwan ho kayo ng mensahe sa ating FB page o kaya text kayo sa ating mga text line. Reaction ninyo. No, reaction ninyo sa balitang ito, no, na parang importasyon ba ang sagot sa problema ng mahal na presyo ng karning baboy? Ayan. Kasi yun ang sagot nila, importasyon. Pero ano nga ba reaksyon ng ating mga consumer, ng mga mismong magbababoy nag-aalaga ng baboy? So, mamaya pag-usapan natin ang mga baboy. Ikaw, Kuya Ramil, ano ang iyong reaksyon? Yun nga, kumbaga dalawang bagay lang. Pwedeng positive, pwedeng negative. Ano bang nakakalamang? Ikaw personal, yung iyong nararamdaman, nagagalit ka ba? Kung talaga, kung ako, siyempre sasama ang loob, lalo na kung ikaw ay nag-aalaga ng baboy. Mm-hmm. Sa mga hindi nag-aalaga ng baboy, yung kumakain lang. Ang pabor sa kanila. Okay. Mm-hmm. Kasi yun nga ang sinaalang-alang tayo na para yung bumaba yung presyo, oo. Maaring makatulong din sa magbababoy kung sakasakali. Kasi paano? Ang taas na ng feeds, ang taas na ng yung mga feed company dapat magbabarid. Kumbaga, makatulong din Mm-hmm. Kaya nga lang, siyempre, pag ikaw ay nagbaba ng presyo, maaaring apektado yung kikitain mo, siyempre. Hindi, pag nagbaba nga ng presyo, aangat ang kikitain mo. Kasi mas maraming bibili sa'yo. Yan ang sinasabi ko. Ang labor. Oo, ang labor naman. Mga laborer naman ang problema. Baka wala kang naman papataas ng sweldo. Oh. Talaga, kawing-kawing yung ating problema.
Pero tingnan natin ano bang reaksyon ng ating mga kababayan tungkol sa usapin na ito na mag-i-import tayo ng mas maraming karne ng baboy para daw mapababa ang presyo. Pero sa kabilang banda, nag-aalala ang mga local producers natin na baka bumaha ang merkado ng murang foreign meat, no? At imposible na para sa mga local backyard at commercial farmers na maging competitive. So ayan naman yung kanilang inaalala. So ang cellphone numbers natin na po pwede ho kayo magbigay ng mga reaksyon ay 0916-499-6195. O dahan-dahan daw. 0916-499-6195 o kaya naman ay sa 0929-321-8738 or iwan ho kayo ng mensahe sa ating Facebook page. Okay, so yan yung mga balita natin.